tinawag po ng Student Council Alliance of the Philippines ng mga mag-aaral na yun yung pinakatuwag na Senado. Eh ngayon, may mga kulelat. Yung ibang tuwag, graduate na rin at hindi nakapasok sa bagong semester ng 20th Congress. Kasi nakita ng kabataan, nakita ng estudyante, nakita ng mamamayan na hindi sila karapat-dapat sa naging performance at grado nila last 19th Congress. Ngayon, ang 20th Congress na Senado, hinahamon natin na ituloy na nila ang paglilitis para madepensa ang Sara ang sarili niya at mapanagot siya kung may kasalanan talaga siya. Naniniwala ang SCAP na mabigat ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Na mabigat at malalim ang kasalanan niya sa estudyante at kabataan at mamamayang Pilipino. Kaya naman mga kasama, ang panawagan namin, litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Cheese Escudero! Galawin ang baso! Kung hindi nyo to gagawin, ang magpapanagot sa inyo ay nandito sa labas. Ang estudyante, ang kabataan, at sama-samang puwersa ng mamamayang Pilipino. Mga kasama, uphold the Constitution! Impeachment trial now na! Uphold the Constitution! Impeachment trial now na! Ituloy ang paglilitis, huwag i-dismiss! Ituloy ang paglilitis! Huwag i-dismiss! Palayain natin ang mga sarili natin sa mga mandarambong at magnanakaw. Litisin si Sara Duterte! Maraming salamat kasamang Matthew at para sa susunod nating tagapagsalita mula sa ugnayang lakas ng mga apektadong pamilya sa baybaying Ilog Pasig at mga karating at bahagi rin ng alyansa ng Samahang Pantao, si kasamang Generosa Ka Mame. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Kamameng, ako ay naririto bilang isang leader, maralita, isang boses mula sa hanay ng pinakakulelat ng ating lipunan, subalit hindi kailanman nawala ng dignidad at paninindigan. Naririto po tayo ngayon upang ipahayag ang ating kababaala sa pagkadismaya sa patuloy na pagbibinbin ng proseso ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Para sa amin pong mga moralita, ang usapin ng hustisya, pananagutan at katotohanan ay hindi simpleng legal na usapin. Ito po ay deklarang kaugnay sa aming pakikibaka sa araw-araw. Sa bawat pagkakataon, pinagpaliban ang paglilitis sa bawat pagkalulong sa sinumpaang tungkulin ng mga institusyon, kadagdagan ang pagkadurog ng aming tiwala sa sistemang panghustisya. Paano kami maniniwalang may hustisya para sa maliliit kung ang mga kapangyarihan ay tila may kapangyarihang umiwas sa pananagutan? Hindi po ito simpleng usapin politika. Ito po ay usaping moral, usaping makatao, kapag ang isang opisyal na tulad ng pangalawang Pangulo ay may kinakaharap na seryosong karapatan at paratang, dapat harapin ito sa tamang paraan sa loob ng sistemang umiiral, hindi sa pamamagitan ng mga teknikalidad o impluwensya ng kapangyarihan. Kami po ang maralita ay araw-araw na humaharap sa apekto ng maling desisyon ng mga nasa poder, kulang sa serbisyong panlipunan, tanglaw tanggalan sa trabaho, demolisyon, problema sa kalusugan, at kawalan ng ligtas na tirahan. Kaya sa tuwing may issue ng pananagutan sa mga lider ng bayan, kami po ay nananawagan
mabilis at makatarungang proseso sapagkat ang pananagutan ng mga pinuno ay salamin ng respeto sa pamamayan. Kung ang presidente ng Pilipinas ay kayang ipapatay ni Bibi Sara, at ganun din po, kaya niya nang magtatag ng AJK sa Davao. Kami pa kayang mga ordinaryong mamamayan ay kayang hatulan at parusahan agad-agad. Bakit tila may special na pagtrato kapag opisyal ng gobyerno ang sangkot at hindi hindi ba't pare-pareho tayong saklaw ng batas? Kaya kami po ay nananawagan sa Senado bilang impeachment. Naku na nanginig. Itaguyod ninyo ang inyong mandato, patunayan ninyo sa sambayanan ng hustisya ay hindi lamang para sa mamamayan, kundi para sa lahat, lalo na para sa aming mga matagal nang pinabayaan. Hindi po kami pumapanig sa paninira, kundi sa katotohanan. Hindi po kami humingi ng gantihan, kundi sa pananagutan sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi lamang nagsisilbi sa batas, kundi sa pagsisilbi sa tao. At sa mga nasa kapangyarihan, huwag ninyong maliitin ang tindig maralita. Kami po ay isang mulat at patuloy nagbabantay dahil ang hustisya hindi lamang isinisigaw sa mga korte kundi pinaglalaban sa lansangan sa mga